Kaugalian na nga ni Lolo Pepe na magkaroon ng children's party taon-taon. Kaya naman, nung may isang babae na nagsabi dito kay Annalyn, naisipan niya na siya na nga ang magtuloy alang-alang sa kagustuhan ng kanyang lolo. Alaman din ni Giselle ang plano nitong si Annalyn. Wala din siyang kamali-malay na taon-taon pala ay ginagawa ng kanyang papa ang mga yun. Kaya alang-alang sa kanyang papa ay sinuportaan niya ang plano nga nitong si Annalyn at siya na nga ang naghanap ng venue kung saan gaganapin ang children's party. Sabi niya kay Annalyn, total, wala naman talaga siyang magagawa dito kay Justine sapagkat ayaw nga nitong magpahanap at nilalayuan talaga siya. At ayaw makipaglapit sa kanya ang kanyang tunay na anak. Kaya naman mas mabuting ibaling niya ang kanyang atensyon sa ibang bagay nang sa ganon hindi siya masyadong malungkot sa mga nangyayaring iyon. Kabilang banda, ito nga si Doc Lindon ay nagbibigay ng isang regalo nga, espesyal na regalo dito sa kanyang kaibigang si Annalyn. Nagulat siya sa ibinigay niya nitong kwintas na may hugis puso. Sinabi niya nito, ano ang kahulugan nito kung bakit may puso pa na nakalawit. Dito nga yung sinabi niya, dahil umano'y special siya. Ayaw niyang aminin diretso. Biro pa niyang sabi na naisipan lang umano niya yun sapagkat ang kanya umanong mukha ay hugis mini siupaw. Natatawa na lang itong si Annalyn, nais pa niya itong ibalik. Ngunit git niya siya lang ay nagbibiro. Hindi talaga niya masabi-sabi kung ano talaga ang tunay na nilalaman ng kanyang puso. Ang totoo ay talagang may espesyal na pagtingin itong si Doc Lindon dito sa kanyang kaibigan na si Annalyn. Hanggang kailan kaya niya itatago ang lihim niyang pag-ibig dito kay Annalyn? Sa kabilang banda, nalaman nga nitong si Giselle dito sa kanyang kapatid na si Ubeng na ito palang si Justine ay paalis na ng US at nagagalit siya at nasasaktan sapagkat paalis na nga ang kanyang anak ay hindi man lang nagsabi at nagpaalam sa kanya. Hindi rin sinabi ng kanyang dating nobyo na si Eric na aalis na pala ang kanyang anak. Wala man lang siyang kamalay-malay. Sinabi nga ni Ubeng sa kanya na talagang wala nang magagawa silang dalawa sapagkat nakita na nga naman nila ang kanyang anak ay ayaw na ayaw lumapit sa kanya at hindi naman pwedeng magpupumilit sila gayong masasaktan lang sila parehas. Maya-maya pa nga ay ikakagulat nila ang biglaang pagtawag nitong si Annalyn sapagkat ito nga si Justine ay dumaan doon sa children's party na kanilang ginanap. Kaya naman, agad niyang ibinalita dito kay Giselle na naroroon ang kanyang anak at may pag-asa pa siyang makausap ito at makapagpaalam sapagkat naroroon nga ito sa venue. Kaya naman itong si Giselle ay magmamadaling pupunta sa venue ng children's party na iyon. Nagbabaka sakali siya na makausap niya ito. Nangyari naman na nag-stay ng saglit itong si Justine sapagkat nakiusap nga itong si Annalyn na pumayag na mag-stay kahit saglit alang-alang kay lolo niya sapagkat yun nga ay nakaugalian na ng lolo niya na gawin at ngayong wala nga siya sa kapasidad na gawin ito sapagkat aksidente ay sila bilang mga apo ay itutuloy kung ano ang nasimula ng kanyang lolo nang sa ganon ay matutuwa ito. Kakausapin kaya ni Justine ang kanyang ina sa oras na dumating na nga itong si Giselle sa children's party at pagbibigyan kaya niya ng chance ang kanyang ina na makasama siyang muli o tuluyan na ngang lilisan sa Pilipinas itong si Justine at iwan na nga ng tuluyan ang kanyang ina sapagkat ang hangad lang niya ay makita ang kanyang lolo na siya lang naman ang nagpakilala at unang-unang nagpapakilala sa kanya bilang isang tanyag. Ang ating pakabangan sa lalong umiinit na tagpo na abot kamay ang pangarap. Please don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Thank you so much guys. God bless.